Meron akong na-gather lang na 7 na dahilan bakit kung bakit marami nang hindi nagbabike, no? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Nagbabike ka pa ba ngayon? Siguro backgrounder, alam naman nating lahat, 'di ba, nung pandemic talagang nag-boom yung cycling. Maraming dahilan kung bakit nag-boom yung cycling. First, for transport, no? Kasi nga walang public transport kaya ang ginawa ay nagbike yung mga tao. Pangalawa ay hindi allowed yung exercise, no, because of the social distancing. Hindi allowed yung exercise na magdidikit-dikit kayo kunwari parang basketball. So ang mga tao dati ay nag-shift sila into cycling kasi allowed yung cycling. So ilan yun sa mga dahilan. And then maraming oras din tayo ng panahon ng pandemic kasi work from home tayo, naka-quarantine tayo. So walang magawa. So yung iba nag-shift into biking. Kaya talagang marami. Pero napansin natin na unti-unti habang na-ease out na tayo, no, from the pandemic, medyo nagluwag na, and eventually ngayon parang back to normal na talaga tayo, ay unti-unti rin nakita nating bumababa yung numbers ng mga nagbibisikleta. Dati-rati nun, di ba, nung pandemic, makikita nyo talagang araw-araw, ang dami nagbabike, nakakatuwa. Ngayon, weekends na lang ako nakakakita ng mga nagbabike at kahit ako ay weekends na rin lang na nagbabike. Okay, so ayan, may isa na tayo ritong bisita, ipapasok na natin. Isa sa mga matagal na rin ito nating kaibigan. Papasok natin para sumali sa ating kwentuhan ngayon. Okay, pasok ko na ating isang bisita. Hello, Yan. hello, hello. Good Hello, evening, kumusta? everyone. And goodbye. Thank you for watching. Joke lang. So yan, Okay, Jer so, Victor in the house. Kumusta, Jer? Asan ka ngayon? ayos naman. Ako'y nasa Baguio ngayon for an event. Pero hindi natuloy due to the weather. Maulan dito ngayon. Jer, ikaw, kumusta? Ano sa palagay mo? Ano bang napapansin mo sa cycling ngayon as a community and as an industry? Kumusta? Talaga bang kumonti ang bike na pati ang bumibili ng bike? Actually, masasagot ko to based on my observation and at the same time sa data na na-publish for the public. Mhm. Yun nga, napapansin ko nga, hindi na siya kagaya ng pandemic na mayat-maya, maraming nagbabike. Pangalawa, pag pupunta ako sa MOA on a weekend, ibang-iba nung pandemic. Kung paano si Ayala Car Free Sundays ngayon, pag weekends, ganun si MOA dati eh. Pero ngayon ang MOA pag weekends, parang weekday na lang eh. Talaga? So, Yeah, kumonti parang talaga? Kumonti yung mga nagbabike? definitely kumonte. Gawa ng marami na rin kasing pwedeng pagkaabalahan yung mga tao ngayon. And based din naman sa data or sa numbers, talagang it's 30% lower daw ang bike sales compared to that of 2011. 2011 or 2021? 2011. Mas mababa pa 2011. mas mababa pa ng pre-pandemic. And on the horizon, dalawa yung nakikitang possibility. Pwedeng tumaas daw by fourth quarter. Halos pa fourth quarter na tayo ngayon. Or pwedeng tumaas daw. Pero we can never tell talaga. Pero based kung ano man yung sabihin ng data and tayo bilang siklista, okay lang naman para sa akin kasi nagbabike pa rin naman tayo. And yun nga lang, we're just hoping and praying lalo na sa mga business owners na makapag-bounce back. So sabi ko kanina, Jerong, wala ka pa, may hinanda ako ritong 7 dahilan kung bakit madami nang hindi nagbabike. At simulan natin yung discussion natin dito. Pwede ka rin magdagdag just in case may dagdag ka. Ang isang number 1 na nakikita ko na dahilan bakit kumunti na at bumaba na yung nagbabike ay bumalik na kasi tayo sa on-site or face-to-face na trabaho sa kaklase, di ba? Dati-rati kasi nung pandemic ay bahay lang tayo, di ba? So, dahil nasa bahay lang tayo, marami tayong oras. So, ako nga natatandaan ko noon, ang klase namin naka-schedule 8:00, tapos 8 to 4 yung pasok. So, ang ginagawa ko noon, 6:00 nagbabike ako, very short ride lang. Basta ang target ko noon, maka 10 kilometers ako or at least maka 1 hour. Tapos okay na ako. Daily yun ha. So, after that, nakakapag-breakfast ako, nakakaligo.
Tapos sobrang fresh mo, pag upo mo ng 8 o'clock, ang sarap ng pakiramdam. And alam ko marami akong kilala, marami akong kaibigan din na gano'n yung sistema na nakakapag-bike sila bago umupo sa online na work. Gano'n din yung mga estudyante kasi nga online din yung pasok nun. Alam naman natin maraming mga tumatakas sa klase nila kasi nga online, kahit saan puwede. So isa yun sa nakikita kong dahilan na bumalik na ulit tayo, nag-normalize na, and we're back to face-to-face classes or face-to-face work. Pangalawa na dahilan kung bakit ay bumalik na, tulad ng nabanggit ko kanina, nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic ay naging primary na transport natin yung pagbibisikleta, lalo yung walang mga sasakyan, yung mga walang kotse. So talagang maraming bumibili ng bike noon. Ako personally, I launched a project noon, yung Lend a Bike project. Talagang ang dami. If I remember it right, more than 400 na bikes yung aming napahiram at napamigay sa mga hospital sa Metro Manila and the provinces. So, di ba ang dami noon, 400 plus. So, dahil bumalik na yung public transport natin, hindi na rin nakita ng iba yung kahalagahan na magpapagod ako, magbabike ako kasi pwede na sumakay, di ba? So, yung iba nag-opt out na ulit ng public transport na ulit. Okay. Yung pangatlong dahilan, ito baka mag-agree dito si Jer, no? Kasi nasa cycling industry rin talaga si Jer. Nung pandemic, nag-boom yung demand, pero at the same time, dahil nga yung supply konti, nagmahal, di ba? Ang mga bikes, nagmahal yung mga tawag dito, ang parts ng bike. Unfortunately, hindi nakasabay yung pagbaba ng pagpresyo ng mga bikes doon sa pagluwag din, no, ng mga restrictions natin. At nakita ko ito na isa ito sa mga dahilan kung bakit parang unti-unting humina yung cycling industry. Kasi hindi lang ito sa atin, globally, nakakapanood ako ng mga video dun sa US, sa UK, ng mga may mga shops, di ba? Yung mga brands, talagang inaamin nila na yung kanilang inventory minsan up to 2022 pa, as far back as 2022, 2023, meron pa silang mga stocks, no? At ang dahilan na hindi nila ito ma-dispose kasi sobrang mahal ng presyo. At nakikita natin ngayon, 'di ba, na nagmahalan yung presyo tapos hindi nakasabay sa pagbaba ng demand. Bumaba yung demand, mataas pa rin. In fact, kahit nga ngayon, no, although marami na ngayon yung nakikita ko nagbebenta ng mga bikes, no. Sabi nga nila it's a buyer's market right now. Tatlo na yung nabanggit natin, no. Bumalik na tayo sa on-site or face-to-face job or class. Bumalik na rin yung public transport, dumami na. Number 3, nagmahal yung bike parts, ang bikes, at hindi pa ulit nakakasabay sa pagbaba, although unti-unti ngayon ay ganun na. Pero ang isang nakikita kong pinakamalaking dahilan kung bakit hindi na active masyado yung cycling community and the industry, lalo sa bentahan, yung inflation talaga, no. Talagang ang mamahal ng bilihin ngayon. Ako, feeling ko this is an effect of the pandemic. Kasi 'di ba after pandemic, nakita natin talagang nag-increase yung mga presyo. Hindi lang ng bikes, lahat yung mga basic na natin, basic needs from food to other necessities. Makikita natin talagang araw-araw na news, mapabalitaan nyo, nagrereklamo yung mga tao sa mahal ng presyo ng mga bilihin, presyo ng bigas, presyo ng... So yung tao, nakikita ko dahil sa inflation, hindi na priority yung bike. Natatandaan ko, dati nung pre-pandemic noon, pag meron kaming bagong dumating na either bike, bagong helmet, bagong ilaw, yung mga tao pag nakikita nila, nag-a-upgrade ka agad, di ba? At ang nakita ko, kung may bike ka pa ngayon, ayaw ko muna mag-upgrade, no? Lalo kung wala kang pang-upgrade. Pero kahit may pang-upgrade ka, parang ayaw mong bitaw ng pera ngayon, ayaw mong bitaw ng malaking halaga para lang bumili ng bagay na meron ka pa naman. No? So, isa yun sa nakikita ko na dahilan bakit medyo kumonti, no? Bumaba yung nagbabike at saka yung bumibili ng bike. Okay. Tuloy natin yung discussion dito sa, sabi ko may 7 akong dahilan na nakita. Tapusin natin ito tapos saka na ulit natin basahin yung mga galing sa ating mga viewers, no. So, sabi ko nung una, bumalik na ulit sa on-site class, face-to-face na job, kaya wala ng oras. Number 2, bumalik na yung public transport.
Number 3, nagmahal ang parts at bike at nahirapang sumabay sa pagbaba ng price ulit. Number 4, inflation. No? Hindi na priority ang pagbili ng bike or pag-upgrade ng bike. Yung number 5, na related sa pinag-usapan natin kanina, nawawala na yung mga bike lanes, di ba? Nung pandemic, ang daming na-attract mag-bike kasi number 1, may bike lanes. Pangalawa, walang masyadong sasakyan, di ba? Presko yung hangin, at saka hindi ka na matatakot na mababangga ka kasi practically halos walang sasakyan, di ba? So talagang maraming na-attract. At yung bike lanes na yan ay maraming natulungan na magkaroon ng confidence na either hindi lang mag-bike to work, pero kahit yung recreational na biking. Pero ngayon, lately, di ba, last year ba yun or 2 years ago, sinimula na yung tanggalin yung ilang mga bollards dyan sa, like yung sa San Juan, di ba, meron sa Ortigas. So parang kahit sa Pasig na medyo nabash nun si Vico Soto kasi may isang area doon na tinanggal din niya yung mga bollards. So parang yung gains na nakuha natin nung pandemic, unti-unti ay nababalik na naman tayo dun sa pre-pandemic na feeling ko nape-pressure yung mga LGUs dahil nga sinasabi nila, di ba? Kikita mo sa mga post, sinisisi sa traffic dahil sa bike lane daw, dahil kumuha ng ilang, kumuha ng espasyo, kumuha ng space na para sana sa mga public or mga sasakyan, no? So may ganung kasing agenda, may ganung mindset, no? Pero sa totoo lang, hindi ang nagpapa-traffic ang bike lane. Ang nagpapa-traffic yung dami ng sasakyan. Volume. Diba? At kung gagamitin natin yung bike lanes, iwanan mo sasakyan mo sa bahay, ay baka makakontribute tayo sa pagluwag. Pero isa yun sa dahilan kung bakit yung iba, marami rin ako nakausap na nag-bike sila ng pandemic, pero sabi nila, kaya ko na mag-bike kasi wala nang bike lane or hindi na safe mag-bike ngayon sa dami ng sasakyan. Okay. Number 6, okay, second to the last, ito nabanggit ko na kanina ni Gian, no? Nakahanap na yung iba ng maraming libangan or nakabalik na sila sa dati nilang sport or libangan, di ba? Yung allowed na yung basketball, so yung dating bumili na ng bike para lang makapag-exercise, iniwan na yung bike, bumalik na sa pagbabasketball. Ako, honestly, di ba, nagbabike. Ngayon kasi na-attract ako sa pickleball. Yun ang libangan ko ngayon. Parang ganun din naman. Masaya. Masaya. Tapos, hindi mo na kailangan yung parang sa pagbabike na marami kang magbibihis ka, etc. Ito kasi, wala. Bihis ko lang kahit punta lang ako sa cover courts. Yun na. Parang napakasimple. So, isa yun sa dahilan bakit nakabawas. Diba? Kumbaga, ako na lang, nabawas na ako dun sa dating nagbabike. Bihira ako makapag-bike ngayon. Parang in the past 6 months, parang 2 or 3 times parang ako nakakapag-bike ulit. No? Pero hindi naman tumigil yung ating physical activity. Again, kasi may nahanap na ulit tayo na pwedeng ipampalit. Okay. And lastly, ito, kami siguro ni Jer ay guilty kami rito. Isa ito sa nakita kong malaking dahilan kung bakit kulang na yung nagbabike. At marami akong kilala na ganitong nangyari. Nag-transition na sa motor. Di ba? So ako, starting January this year ay nag-transition ako sa motorsiklo. Bumili ako ng scooter. Si Jer din na, una pa actually si Jer sa akin, nag-scooter na rin siya. Well, for practical reasons, di ba? Kasi talagang, ako, kaya ako kumuha ng motorsiklo kahit 2 years ako na nagbabike to work using an e-bike. Dahil marami akong gusto pang gawin after school, after office, na hindi ko magawa sa e-bike dahil limited yung kanyang distance dahil sa battery, di ba? Whereas kung motor ka, basta may gasolinahan, kayang-kaya mong lumayo. Isa yun. Pangalawa, hindi ko kaya makapagdala ng maraming gamit o mabigat pag nasa e-bike. Limited yung nadadala ko. Samantalang motorsiklo, naglagay ako ng top box, so marami kang pwedeng makarga. And then, at the same time, yun nga, mas malayo at mas mabilis at hindi ka pagod. Kaya isa yung mga dahilan kung bakit nag-shift din ako to motorcycle right now as my main form of transportation. Yung kotse namin dito sa bahay, dinadala na lang namin pag family na lakad, pero pag ako lang, motor na lang talaga ako, mas mabilis, mas efficient. Kaya ako naiwanan yung pagbabike, no. At marami akong kilala na ganito nangyari. At baka kayo rin diyan sa mga viewers natin ngayon, comment na lang kayo. Ilan sa inyo from bike ay nag-shift na rin, nag-transition to motorcycle. Yun ang naisip ko sa ngayon na mga dahilan, no? 7 dahilan kung bakit medyo nabawasan yung mga nagbabike ngayon.
Ayan. And hindi siya limited sa motorcycle yung last item. Pwedeng nag-switch to other modes of transportation din. Right. Mga Oh. scooter, electric kick scooters. So yung mga ways na faster and mas convenient din sa iba. Maraming salamat sa mga nandito ngayon, no, na sumali sa atin sa kwentuhan na ito. Maraming salamat kay Jer, no, kahit busy siya, ay nasa Baguio siya. Thank you. At sa mga Anytime. nandito ngayon, no, na sumali sa atin sa ating talakayan, sa ating magandang discussion. I hope ay nandito rin kayo next time, no. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon. Puputulin ko na ito ngayon dahil mahaba na ito. Sabi ko nga, wag nating ubusin. Magtira tayo para next week. So maraming salamat at hopefully magkita-kita ulit tayo next week dito sa ating magiging sana regular na podcast na nag-iisip ako ng ipapangalan natin dito. Pero next week, kita-kita tayo 8:00 ng gabi. So maraming salamat sa inyo sa mga magra-rides bukas. Ingat kayo. And Ingat hopefully lagi sa days ay magyaya ride tayo tulad ng sinasabi dito ng iba. Okay?